Bepe, bepe, bepe. Ang mahina at ritmikong tunog ng cardiac monitor ang tanging musika sa loob ng malamig na operating room. Sa ilalim ng matinding liwanag ng mga ilaw, ang mga kamay ni A.C. Mateo Ilustre ay gumalaw ng may pambihirang katatagan at husay. Ang huling tahi. Ang pinong sinulid ay dumaan sa balat, isinasara ang huling bakas ng panganib na minsang nanahan sa loob ng bungo ng kanyang pasyente. Saksyon, mahinang utos niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng otoridad. Agad na sumunod ang nurse. Sa isang iglap, malinis na ang lahat. Tapos na. Isang masalimuot na craniotomy upang alisin ang isang tumor na halos sumuko na ang ibang mga doktor. Ngunit hindi si Mateo. Para sa kanya, ang pagsuko ay isang salitang hindi kailanman natutunan ng kanyang mga kamay. Vitals are stable, Doc, anunsyo ng anesthesiologist. Isang bahagyang tango lamang ang isinagot ni Mateo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang surgical gloves, ang pagod ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang mga balikat. Isa na namang buhay ang naisalba. Isa na namang tagumpay para sa F.E. Anselms Medical Center. Isa na namang patunay na siya ang pinakamahusay na neurosurgeon sa bansa. Subalit habang pinagmamasdan niya ang kanyang team na nagsisimulang magligpit, isang pamilyar na bigat ang muling dumagan sa kanyang dibdib. Ang tagumpay ay mailasa ng abo. Ang katahimikan ng operating room na kanina'y kanyang santuwaryo, ngayon ay tila isang malawak na kawalan. Napatingin siya sa salamin sa gilid, nakita ang sariling refleksyon, isang lalaking nasa tuktok ng kanyang propesyon, balot sa steril na kasuotan, ngunit ang mga mata ay walang kislap. Ito ang kabalintunaan ng kanyang buhay. Nagbibigay siya ng pag-asa sa iba, ngunit ang sarili niyang mundo ay baog sa damdamin. 5 taon. 5 taon na siyang ganito. Mula ng gabing iyon mula nang mawala si ina. Iwinaksi niya ang alaala. Ang sakit ay lumana, ngunit ang peklat ay sariwa pa rin. Tinahak niya ang daan palabas, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang pagod na kanyang nararamdaman ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang pagod ng kaluluwa, isang pagkaubos na hindi kayang lunasan ng anumang operasyon. Ang tanging alam niyang gawin ay isubsob ang sarili sa trabaho, sa pag-asang balang araw, sa pagitan ng mga brain scan at surgical sutures, ay makakalimutan niya ang kulay ng kanyang mga mata, ang tamis ng kanyang ngiti, ang hapdi ng kanyang paglisan. Ang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya paglabas ng ospital. Tila nakikidalamhati ang langit sa nararamdaman niyang kahungkagan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang mamahaling sasakyan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa isisi ng A.C. Anselms. Illuster speaking. Doc, good evening po, boses ng isang kinakabahang nurse. Sorry po sa abala. May emergency po kasi dito sa EUC. Isang matandang babae at 3 bata. Basang-basa po sa ulan. Sabi po niya, kayo daw po ang kailangan niyang makausap. Urgent daw po. Kumunot ang noo ni Mateo. Sino daw siya? Hindi po sinabi, Doc. Pero kakaiba po kasi. Ang mga bata magkakamukha po sila. Triplets. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumalat sa sistema ni Mateo. Triplets. Ang salitang iyon ay may dalang kakaibang bigat. Papunta na ako. Pagdating niya sa emergency room, isang eksena ng kaguluhan ang kanyang naabutan. Sa isang sulok, nakaupo ang isang matandang babae, payat at mukhang may sakit, nanginginig sa ginaw. Nakabalot sa kanyang mga braso ang 3 maliliit na bata, marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang. 2 lalaki at 1 babae. Lahat sila ay basang-basa, ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng takot. At tama ang nurse. Magkakamukha sila. Perpektong kopya ng isa't isa. Nilapitan sila ni Mateo, ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa paligid. Ang mga nurse ay tila nabunutan ng tinik. Ako si Ilustre, sabi niya sa matanda, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Ano po ang maitutulong ko? Tumingala ang matanda, ang mga mata nito'y puno ng pagsusumamo. Doktor, salamat sa Diyos at dumating kayo. Ako po si Lorna. Aling Lorna. Ano ang nangyari sa mga bata, Aling Lorna? Bakit kayo naparito? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay lumipat sa 3 bata na ngayon ay nakatitig sa kanya.
Huminga ng malalim si Aling Lorna, tila nag-ipon ng lakas. Nakita ko lang po sila, Dok. Sa may waiting shed malapit sa amin sa Batangas. Inabandona yata. Walang kasama, umiiyak. Naawa po ako, kaya kinukup ko. Pero mahirap lang po ako, may sakit pa. May nagsabi sa akin na isang mabuting doktor daw po kayo. Isang anghel. Sabi nila, baka matulungan ninyo sila. Pinagmasdan ni Mateo ang matanda. Ang kwento nito ay simple, ngunit may mga butas. Isang doktor na tulad niya ang sanay makakita ng panlilinlang. Bakit sa kanya? Bakit sa St. Anselm's, isang mamahaling pribadong ospital? Paano nalaman ng isang simpleng matanda mula sa Batangas ang tungkol sa kanya? Ngunit nang tumingin siyang muli sa mga bata, lahat ng kanyang pagdududa ay tila natunaw. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang kanyang naramdaman. Ang isa sa mga batang lalaki ay buong tapang na tumitig pabalik sa kanya, ang mga mata nito'y madilim at seryoso, tila salamin ng sarili niyang determinasyon. Ang batang babae naman ay may maliit na nunal malapit sa kanyang labi, isang maliit na detalye na nagpatigil sa paghinga ni Mateo. Isang pamilyar na detalye. Sige po, sabi ni Mateo, ang mga salita ay lumabas bago pa man niya mapigilan. Ako na ang bahala sa kanila sa ngayon. Dalhin niyo sila sa pediatric ward, bigyan ng tuyong damit at pagkain. E-check niyo kung may lagnat o anumang sakit. Ang mga nurse ay mabilis na kumilos. Habang inaakay palayo ang mga bata, ang isa sa kanila ay lumingon pabalik kay Mateo, isang maliit, nag-aalangang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang kislap. Isang kislap ng init sa gitna ng malamig niyang mundo. Ang hapunan sa mansyon ng mga ilustre ay palaging isang formal na kaganapan. Ang mahabang mesa na gawa sa naara ay kumikinang sa ilalim ng chandelier na kristal. Ang mga kubyertos ay pilak, ang mga plato ay porselana. At sa kabisera, nakaupo ang reyna ng kanilang kaharian, si Doña Elvira Ilustre. Mateo, anak, simula ng kanyang ina, ang boses ay matamis ngunit may talim. Ipinag-aalala mo ako. Ang sabi ng sekretarya mo ay halos hindi ka na umuwi. Ang ospital na ba ang iyong tahanan? Maraming trabaho, ma, sagot ni Mateo habang hinihiwa ang kanyang steak. Trabaho, trabaho. Palagi na lang trabaho, bumuntong hininga si Doña Elvira. Kailangan mo rin ng buhay sa labas ng ospital. Si Katrina ay nagtatanong tungkol sa iyo. Ang pamilya Sandoval ay sabik na para sa engagement party. Hindi sumagot si Mateo. Ang pangalan ni Katrina ay nagdulot ng pamilyar na pagkabagot. Si Katrina Sandoval ay perpekto sa papel, maganda, matalino, mula sa isang kilalang pamilya. Siya ang babaeng pinili ng kanyang ina para sa kanya. At sa loob ng 5 taon, hinayaan niya ito. Hinayaan niyang planuhin ng kanyang ina ang kanyang buhay dahil wala na siyang lakas na tumutol. Ngunit ngayong gabi may nag-iba. May kailangan akong sabihin sa inyo, ma, sabi ni Mateo, ibinababa ang kanyang kubyertos. Tumaas ang isang kilay ni Doña Elvira. Ano iyon? May 3 bata sa ospital. Triplets. Inabandona. Pansamantala, nasa pangangalaga ko sila. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Elvira ay bahagyang naglaho. Mga bata. Anong bata, Mateo? Hindi ka isang ampunan. Isa kang ilustre. May reputasyon tayong dapat ingatan. Mga inosenteng bata lang sila, ma, kailangan nila ng tulong. At ikaw ang sasalo ng problema ng buong mundo, tumaas ang boses ng Donya. Huwag mong sabihing dahil ito sa babaeng iyon. Dahil ba minsan ay pinangarap ninyo ang isang pamilya? Ang pagbanggit sa babaeng iyon ay puno ng kamandag. Isang galit ang umakyat sa lalamunan ni Mateo. Wala itong kinalaman sa kanya. May kinalaman ito sa pagiging tao. Nakita ni Doña Elvira ang determinasyon sa mga mata ng anak. Mabilis niyang binawi ang kanyang diskarte. Muli siyang humiti, isang ngiting puno ng pag-unawa, isang ngiting palaging ginagamit ni Mateo bilang kahinaan. Sige, anak, malumanay niyang sabi. Naiintindihan ko ang iyong mabuting puso. Iyan ang minana mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, tatawagan ko ang aking mga kaibigan sa Sethi. Hahanapan natin sila ng isang magandang institusyon.
I will solve this problem for you. Ako ang bahala sa lahat. Ang mga salitang I will solve this ay umalinggaw sa isip ni Mateo. Iyon din ang sinabi ng kanyang ina 5 taon na ang nakalipas ng malutas nito ang problema niya kay ina. Ngunit sa pagkakataong ito, umiling si Mateo. Hindi sa ngayon mananatili sila sa akin. Ang katahimikan sa kanyang malawak na condominium unit ay nabasag ng mahihinang paghinga. Sa guest room, sa isang malaking kama na malinaw na hindi para sa kanila, mahimbing na natutulog ang 3 bata. Malinis na sila at nakasuot ng mga bagong damit na ipinabili niya sa isang nurse. Pumasok si Mateo sa kwarto, maingat na huwag gumawa ng ingay. Pinagmasdan niya sila, ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kakaibang emosyon, isang halo ng responsibilidad, pagtataka, at isang bagay na mas malalim, isang bagay na natatakot siyang pangalanan. Lumapit siya sa batang babae. Sa pagtulog nito, mas malinaw niyang nakita ang maliit na nunal malapit sa labi. Napapikit si Mateo. Ang alaala ay bumalik ng buong linaw, isang hapon sa parke, si Ina ay tumatawa, ang araw ay tumatama sa kanyang mukha. Ipinakita niya kay Mateo ang isang lumang litrato ng kanyang lola. Tingnan mo, Teo, sabi ni Ina noon. Itong nunal na to, tatak ng mga Reyes. Sana kung magkakaanak tayo, mamana niya to. At pagkatapos, ang 2 batang lalaki. Ang isa, na mukhang pinakaseryoso, ay may partikular na kurba sa kilay kapag natutulog, isang eksaktong kopya ng sarili niyang kilay kapag siya ay malalim na nag-iisip. Ang isa naman, kahit sa pagtulog, ay tila may ngiti sa mga labi, isang ngiti na puno ng kapilyuhan at saya. Isang ngiti na minsan ay sa kanya lamang ibinibigay ni Ina. Hindi. Impossible. Nagkataon lang ang lahat. Pinaglalaruan lang siya ng kanyang isip, ng kanyang pangungulila. Ngunit habang nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang 3 anghel na natutulog, hindi niya maiwasang maramdaman na ang mga bata ay hindi isang problema na kailangang lutasin. Sila ay tila mga piraso ng isang puzzle na matagal na niyang kinalimutan. Mga piraso ng kanyang nawawalang kaluluwa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng batang babae. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang init. Isang tunay na init. Biglang, ang isa sa mga batang lalaki, ang seryoso, si Miguel, ayon sa sinabi ni Aling Lorna, ay nagsimulang umubo sa kanyang pagtulog. Lumapit si Mateo at hinipo ang kanyang noo. Mainit. Sobrang init. Sa isang iglap, ang kalmadong doktor ay naglaho at napalitan ng isang nag-aalalang ama. Ang mga mata ni Miguel ay biglang bumukas, ngunit walang laman ang mga ito. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig pagkatapos ay nanigas. Isang kumbulsyon. Miguel, sigaw ni Mateo, ang kanyang puso ay bumabayo sa takot. Mabilis niyang binuhat ang bata, ang kanyang isip ay tumatakbo sa lahat ng posibleng dahilan, febrile seizure, meningitis, isang bagay na mas malala. Binalot niya ito sa kumot at tumakbo palabas ng kanyang unit. Wala nang oras para mag-isip. Kailangan niya ang kanyang ospital. Kailangan niya ng tulong. Pagdating sa ECC, ang parehong AC kung saan nagsimula ang lahat kanina, si Mateo ay wala na sa sarili. Get me pediatric crash cart. Start and line with diazepam, stat. I need to pediatric nurse, Dingli, ang sigaw niya, ang bawat salita ay may bigat ng desperasyon. Isang nurse ang sumalubong sa kanya, kinuha ang bata at inihiga sa kama. Ang isa naman ay sumagot sa telepono upang tumawag ng backup. Sir, tumawag na po ako sa pedia ward. Papunta na po ang best nurse on duty, sabi ng nurse habang inaayos ang oxygen mask sa bata. Sino? Halos pasigaw na tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa nanginginig na katawan ni Miguel. Ang nurse sa telepono ay tumingin sa kanya. Doc, papunta na po si Nurse Reyes. Siya po ang pinakamagaling namin. Ang pangalang iyon. Reyes. Tumama ito kay Mateo na parang isang kidlat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga tunog ng makina at nagmamadaling mga yapak, ang buong mundo ni Mateo Ilustre ay biglang huminto. Ang pediatric ward ng St. Anselm's Medical Center sa gitna ng gabi ay isang daigdig ng katahimikan at mahihinang tunog. Ang mahinang ugong ng mga air conditioner, ang paminsan-minsang pag-iyak ng isang sanggol, at ang ritmikong pagpipiyok ng mga monitor. Para kay Ina Reyes,
ito ang kanyang santuwaryo. Dito, sa gitna ng mga batang may sakit na nangangailangan ng kanyang kalinga, pansamantala niyang nalilimutan ang sarili niyang kawalan. Leve, tahan na, bunso, mahina niyang bulong sa isang maliit na batang babae na mailagnat. Dahan-dahan niyang pinunasan ng basang bimpo ang noo nito. Andito lang si Nurse Ina. Hindi kanya iiwan. Isang munting kamay ang humawak sa kanyang daliri at isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Isang multo na palagi niyang kasama sa bawat pagngiti, sa bawat pag-iyak, sa bawat yakap ng mga batang hindi kanya. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang sugat ay nananatiling bukas, tinatago niya sa ilalim ng kanyang puting uniforme at pilit na ngiti. Ang bawat batang kanyang inaalagaan ay isang paalala ng 3 anghel na ipinagkait sa kanya ng tadhana sa mismong araw ng kanilang pagsilang. Patay na sila, sabi ng doktor noon. 3 maliliit na ataul, 3 piraso ng kanyang pusong inilibing. Ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal na para sana sa kanila sa kanyang trabaho. Naging siya ang pinakamahusay, ang pinakamaalaga, ang pinakadedikadong nurse sa ward. Dahil sa bawat batang kanyang pinagagaling, nararamdaman niyang kahit paano, binibigyan niya ng hustisya ang alaala ng kanyang mga nawawalang anak. Biglang bumukas ang pinto ng nurse station at isang nagmamadaling kasamahan ang pumasok. Ina, emergency sa isifi. Code Blue, Pediatric, Febrile Seizure. Ang pasyente ay dinala ni E. Ilustre. Ikaw ang hinihingi niya sa serum 1, now na. Ang pangalang Keys Ilustre ay nagdulot ng malamig na kuryente sa kanyang gulugod. Mateo. Ang pangalan niya ay isang bawal na salita sa kanyang isipan, isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit hindi ito ang oras para sa personal na damdamin. May isang batang nangangailangan sa kanya. Okay, I'm on the way, mabilis niyang sagot habang inaayos ang kanyang gamit. Habang mabilis siyang naglalakad sa mga pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. Ang ICU wing. Dito madalas manatili ang mga ilustre. Dito niya unang nakilala si Doña Elvira. Dito nagsimula ang lahat ng kanyang kalbaryo. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Trabaho lang ito, ina. Maging profesional ka. Nang marating niya ang pinto ng EE room 1, huminto siya saglit. Inayos niya ang kanyang uniforme, ipinikit ang mga mata, at pilit na iwinaksi ang lahat ng alaala. Nang buksan niya ang pinto, ang eksena sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng kwarto, sa ibabaw ng kama, nakahiga ang isang batang lalaki, ang katawan nito ay bahagya pang nanginginig. May nakakabit na oxygen mask sa mukha nito at isang E-line sa braso. At sa tabi ng kama, nakatayo ang isang figura na nagpabagsak sa kanyang mundo. Si Mateo. Nakatayo siya roon, hindi bilang ang makapangyarihang ilustre na kilala ng lahat, kundi bilang isang lalaking balisa, ang mamahaling damit ay bahagyang lukot, ang buhok ay magulo. Ngunit ang mga matang iyon, puno ng pag-aalala, ay ang mga mata pa ring nanahan sa kanyang mga panaginip sa loob ng 5 taon. Nag-angat ito ng tingin at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, ang ingay ng ospital ay naglaho. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni ina. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang sandali. Bawat masayang alaala, bawat pangarap na kanilang pinagsaluhan, at bawat masasakit na salitang naghiwalay sa kanila ay bumalik na parang isang alon, handa siyang lunurin. Hindi maaari. Ang huling gabi nila ay bumalik sa kanyang isipan, ang kanyang mga luha, ang mga peking litratong iwinasiwa sa harap niya ni Doña Elvira, ang malamig at nasasaktang tingin ni Mateo nang paniwalaan nito ang mga kasinungalingan. Ang sakit ay kasing sariwa ng kahapon. Ngunit ang kanyang propesyonal na tungkulin ay humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Ang bata. May isang batang nangangailangan sa kanya. Pilit niyang nilunok ang bumabarang pait sa kanyang lalamunan. Itinuwid niya ang kanyang likod at naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili. Iniwasan niya ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa pasyente. At doon, muli siyang sinampal ng katotohanan. Ang mukha ng bata. Ang seryosong kilay, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagkakunot ng noo, kahit sa pagiging mahina nito ito ay isang perpektong, maliit na bersyon ni Mateo.
Isang multo ng lalaking minahal niya, at isang masakit na paalala ng anak na hindi niya kailanman nayakap. Good evening, G.S. Ilustre, sabi ni Ina, ang kanyang boses ay formal at halos hindi niya makilala. Ako si Nurse Reyes. Ano po ang status ng pasyente? Tila nagulat si Mateo sa lamig ng kanyang boses. Tumikim ito. Febrile seizure. Ang temperatura ay umabot ng 4.1. Nabigyan na siya ng diazepam. Huminto na ang kumbulsyon ngunit postiktal pa rin. Tumango si Ina, ang kanyang mga kamay ay otomatikong gumalaw. Kinuha niya ang kanyang penlight at sinuri ang mga mata ng bata. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at pinakinggan ang dibdib nito. Ang kanyang mga kilos ay sanay at mahusay, isang kalmadong maskara para sa nagwawalang bagyo sa loob niya. Nararamdaman niya ang titig ni Mateo sa bawat galaw niya, isang titig na mabigat at puno ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. I monitor natin ang kanyang vitals every 15 minutes, sabi niya, mas para sa sarili kaysa kay Mateo. Kailangan din natin siyang sponge bath para bumaba ang lagnat. Habang naghahanda siya ng maligamam na tubig, ang kanyang isip ay sumisigaw. Anak ba niya ito? Nag-asawa na ba siya? Nagkaroon ng pamilya pagkatapos akong itakwil? Ang bawat tanong ay isang saksak sa kanyang puso. Nagsimula siyang dahan-dahang punasan ang mga braso ng bata. Ang balat nito ay sobrang init. Ang kanyang paghipo ay magaan at puno ng kalinga, isang bagay na natural na sa kanya. Nang marating niya ang balikat, dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng damit pasyente para punasan ang ilalim nito. At doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng kwarto, sa kanang balikat ng bata, may isang maliit na marka. Isang perpektong, maliit na balat na hugis bituin. Napatigil ang kamay ni Ina. Ang bimpo ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na pagkakahawak. Ang kanyang paghinga ay nahinto. Hindi. Isang malinaw na alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Ang kanyang lola, ipinapakita sa kanya ang sarili nitong balat sa balikat. Ito ang tatak ng mga babae sa pamilya natin, Ina, sabi nito na may ngiti. Isang bituin. Simbolo na kahit sa pinakamadilim na gabi, palagi tayong makakahanap ng liwanag. Ipinagdasal ko na mamana mo ito at balang araw, mamana rin ang magiging anak mo. At minana niya nga ito. Isang maliit na bituin na nakatago sa kanyang kanang balikat, isang sikretong ibinahagi lamang niya kay Mateo. Isang sikretong ipinagdasal niyang maipasa sa kanyang mga anak. Napatitig siya sa marka, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot at pagtataka. Ang lohika at katotohanan ay nagbabanggaan sa kanyang isipan. Ang kanyang mga anak ay patay na. Iyon ang sinabi sa kanya. Iyon ang katotohanang pinanghawakan niya sa loob ng 5 taong puno ng pagluluksa. Ngunit paanong naririto ang bituin na iyon? Sa balikat ng bata sa balikat ng anak ni Mateo. Ang tibok ng kanyang puso ay umalinggaw sa kanyang mga tainga, mas malakas pa sa mahinang tunog ng cardiac monitor. Tumingin siya mula sa balat ng bata, patungo sa nagtatakang mukha ni Mateo, at pagkatapos ay bumalik muli sa marka. Napatigil ang mundo ni Ina. Sa maliit na balat na iyon, sa balikat ng batang kamukhang-kamukha ng lalaking minsan niyang inibig, naroon ang bituin ng kanyang pamilya. Ang bituin na dapat ay kasama niyang inilibing 5 taon na ang nakalipas. Ang katahimikan sa loob ng ifihi room ay makapal, halos nahihipo. Naputol lamang ito ng ritmikong tunog mula sa monitor at ng mahinang kaluskos ng mga gamit na inaayos ni Ina. Pinanood siya ni Mateo, bawat galaw niya ay sinusuri ng kanyang mga matang sanay sa paghahanap ng mga anomalya. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang malaking anomalya. Ito si Ina Reyes, ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Ang babaeng sumira sa kanyang puso at nag-iwan sa kanya sa isang mundong walang kulay. Ngunit hindi ito ang ina na naaalala niya. Ang dalagang puno ng pangarap at malambing na ngiti ay napalitan ng isang babaeng balot sa propesyonalismo. Si Nurse Reyes. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at episyente. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Wala ni isang hibla ng buhok ang wala sa lugar sa kanyang maayos na pagkakatali. She was a stranger wearing a familiar face. Nakita niya ang sandaling iyon, ang saglit na pagtigil ng kanyang kamay nang punasan nito ang balikat ni Miguel. Nakita niya ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang bahagyang panginginig ng kanyang labi, bago niya ito muling isinara ng mahigpit.
Isang siwang sa perpektong pader na kanyang itinayo. Ngunit ano ang nakita niya? Isang balat. Ano ang mayroon sa isang simpleng balat? Ang kagalingan niya sa pag-aalaga sa bata ay hindi maikakaila. Ang paraan ng kanyang paghipo ay puno ng kalinga, isang natural na lambing na hindi maituturo sa anumang nursing school. Sa bawat dampi ng bimpo, sa bawat pag-ayos ng kumot, nakikita ni Mateo ang isang bahagi ni ina na hindi nagbago, ang kanyang likas na kabutihan. At iyon ang mas lalong nagpagulo sa kanya. Paano magagawa ng isang taong may ganitong klase ng puso ang manloko at mang-iwan? Ang dalawang imahe, ang mapagkalingang nurse at ang taksil na kasintahan, ay nagbabanggaan sa kanyang isipan, lumilikha ng isang kaguluhang hindi niya malutas. Stable na ang temperatura niya, sabi ni ina, ang boses ay formal, pumuputol sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumingin ito sa chart. 38.5 degrees. Mukhang gumagana ang gamot. Magpapatuloy po ang sponge bath at monitoring. Thank you, Nurse Reyes, formal din niyang sagot, kahit na ang pangalang iyon ay parang buhangin sa kanyang bibig. Gusto niyang sabihin, ina. Walang anuman po, doktor. Trabaho ko po ito. Bawat salita niya ay isang pader. Isang malinaw na mensahe na ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit hindi kaya ni Mateo. 5 taon siyang naghintay ng mga sagot. Ngayon na nasa harap na niya ang pinagmulan ng lahat ng kanyang tanong, hindi niya ito palalampasin. Ina, sinubukan niya, ang pagbigkas sa pangalan nito ay nagdulot ng pamilyar na kirot. Kumusta ka na? Ang mga kamay ni ina na nag-aayos ng drip ay sandaling natigilan. Hindi siya lumingon. Maayos naman po, Jeff Illustre. Mabuti pa po'y magpahinga na muna kayo. Kami na po ang bahala dito. Ang pagtanggi niya ay kasing linaw ng salamin. Ang paggamit niya sa Illustre ay isang sampal. Ipinapamukha nito sa kanya ang distansya na ngayon ay nasa pagitan nila, isang distansyang hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Isang bangin na siya mismo ang naghukay, o iyon ang pinaniwalaan niya. Bago pa man siya makahanap ng ibang sasabihin, bumukas ang pinto. Isang pamilyar na pabango ang pumuno sa hangin, isang pabangong mamahalin ngunit kulang sa init. Tio, darling. Pumasok si Katrina Sandoval, ang kanyang high heels ay marahang tumutunog sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala, ngunit ang mga mata nito ay agad na napako kay ina. Oh, if by God, I rushed here as soon as heard. How's the child? Lumapit si Katrina at dumantay ang kamay sa braso ni Mateo, isang kilos ng pag-aari. Naramdaman ni Mateo ang bahagyang paninigas ng kanyang katawan. Hindi ito ang oras para dito. Hindi sa harap ni ina. He's stable now, cut it was a febrile seizure, sagot niya, marahang inilalayo ang kanyang braso. Ngumiti si Katrina, isang matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay ina. Ah, Nurse Reyes. Good. You are here. Please make sure na aalagaan mong mabuti ang pamangkin ni Theo. He is very important to us. Pamangkin. The light came so easily to her. Si ina, sa kabilang banda, ay tila naging bato. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Tumango lamang ito. Makakaasa po kayo, ma'am. Ang salitang ma'am ay nagdulot ng isang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Katrina. Malinaw ang laro. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. At sa larong iyon, si ina ay walang kalaban-laban. O iyon ang pinili niyang ipakita. Naiinis si Mateo sa sitwasyon. Naiinis siya sa pagpapanggap ni Katrina, at lalo siyang naiinis sa sarili niya dahil sa pagpayag niyang maging parte ng sandamakmak na kasinungalingan na ito. I can handle this, Kat, you should go home and rest, sabi ni Mateo, mas diin pa kaysa sa kanyang intensyon. Of course, darling. I just wanted to check on you. Hinalikan siya nito sa pisngi, isang halik na malamig. I'll see you tomorrow. Mommy Elvira and I will handle the Saskif papers. Para matapos na ang problemang ito. Nang makaalis si Katrina, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Si ina ay abala sa paglilista sa chart, ang likod nito ay nakaharap sa kanya, isang matibay na tanggulan. Umalis si Mateo sa kwarto, pakiramdam niya ay nasasakal siya.
Nagtungo siya sa kanyang opisina, isang lugar na karaniwang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila kulungan. Binuksan niya ang kanyang wallet. Sa likod ng kanyang mga credit card, sa isang lihim na compartment, naroon ang isang luma at lukot na litrato. Isang litrato nilang dalawa ni Ina, kuha sa isang beach sa Batangas. Nakayakap siya mula sa likod nito, ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat nito. Pareho silang nakangiti, mga ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Ang mga mata ni Ina sa litrato ay kumikinang sa pag-ibig at pag-asa. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng kaligayahang ngayon ay isa na lamang alaala. Ito ang babaeng minahal ko, sabi niya sa sarili. Ang babaeng nasa litratong ito, kaya ba niyang manloko? Kaya ba niyang maging isang gold digger tulad ng sinabi ni Mama? Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang malakas na pagdududa ang umusbong sa kanyang puso. Ang salaysay na paulit-ulit na ikinwento sa kanya ng kanyang ina, ang salaysay na tinanggap niya dahil sa sakit at galit, ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Ang pagbabalik ni Ina. Ang mga bata. Ang hindi may paliwanag na koneksyon. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na hindi magkakatugma. Bumalik siya sa pediatric ward, determinadong kumuha ng kahit isang malinaw na sagot. Hindi niya nakita si Ina sa loob ng kwarto ni Miguel. Nakita niya ito sa dulo ng isang hindi gaanong nagagamit na pasilyo, nakatalikod, may kausap sa cellphone. Huminto siya sa di kalayuan, sa likod ng isang poste, hindi gustong mang-istorbo. Ngunit narinig niya ang boses nito, basag at puno ng emosyon na pilit niyang itinatago kanina. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ni Ina sa kausap, ang bawat salita ay tila isang hikbi. Nandito siya at ang batad. Huminto ito, tila nag-ipon ng lakas. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Mateo. Hindi ko kaya kamukhang-kamukha niya ang mga anghel ko. Napatanga si Mateo. Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kamukhang-kamukha niya. Sinong niya? Ang bata. Si Miguel. Kamukha nga niya. Ngunit ang huling bahagi. Ang mga anghel ko. Mga anghel. Plural. Hindi lang isa. Sino ang mga anghel niya? Anong ibig niyang sabihin? Ang mga salita ay walang lohika. Hindi ito akma sa anumang alam niya tungkol kay Ina. Ito ay isang sikretong hindi niya kailanman narinig, isang pinto sa isang silid na hindi niya alam na umiral. Nakatayo lang doon si Mateo sa likod ng poste, ang kanyang puso ay bumabayo ng malakas. Ang babaeng akala niya ay kilala niya, ang nakaraang akala niya ay naiintindihan na niya, lahat ng iyon ay biglang naging isang malaking tandang pananong. At sa kaibuturan ng kanyang pagkalito, isang bagong damdamin ang isinilang, isang mapilit na pangangailangan na alamin ang katotohanan, anuman ang maging kapalit nito. Pagkatapos ng tawag sa kanyang kaibigang si Sarah, nagtago si Ina sa loob ng isang bakanteng on-call room. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader at hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumuhos. Ang bawat patak ay may dalang bigat ng 5 taong pagluluksa, 5 taong pananahimik, 5 taong pagtanggap sa isang kasinungalingang ayon ay unti-unting naduduro. Ang bituin. Ang mukha. Ang hindi may paliwanag na pagtibok ng kanyang puso. Ang mga salitang ang mga anghel ko ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang paglalarawan, iyon ang tawag niya sa kanila sa kanyang isipan noong nasa